natin yung ating talino, pinag-iisipan natin. Okay? We spend our energy, our resources, no, yung mga, kung ano man yung mga kakayahan na ginagamit natin para kumita ng pera. Pinagtsatsagaan natin ang pera. Para kumita ng pera, nagtsatsaga tayo. Now, do we do the same for souls? Sino ang willing na mag-spend ng kanyang energy, mag-spend ng kanyang pera, mag-spend ng kanyang resources, at magtyaga alang-alang sa kaluluwa? Sino ang willing na magbigay ng oras para sa kaluluwa? Alam po ninyo mga kapatid, work for souls. Just as you work for money. Pagtrabahuhan talaga. No? Kung yung mga tao nagpapakapagod talaga para sa yaman ng sanlibutan ito, hindi ko sinabing wag tayong maghanap buhay. Ang sinasabi ko lamang po, bigyan din natin talaga ng pagpapahalaga yung mga kaluluwa. Pagtrabahuhan din natin talaga ang mga ito. Amen? And another thing, keep souls just as you keep your own money. Number 2, keep souls just as you keep your own money. Alagaan, bantayan, ingatan ang mga kaluluwa, kagaya ng pag-iingat mo sa sarili mong pera. Sino kapag may pera itinatago? Hello? Lalo kapag malaking amount, di ba? Kung mayroon kang 10,000 sa bulsa ngayon, malamang tingin mo ng lahat ng tao sa paligid mandurukot. Di ba? Tama? Kapag may pera ka, siyempre, kapag malaking alaga, nilalagay mo sa bangko, di ba? Nilalagay mo sa kasulok-sulukang bahagi ng wallet mo, minsan nilalagay mo pa sa medyas mo, di ba? Kung saan natin nilalagay, just to keep our own money. Alam po ba ninyo, yung mga source na na-win natin sa Panginoon, na-save natin, we have to keep them talaga. Kinakailangan ho natin silang mabantayan. Amen? At mapangalagaan. Gusto pong tingnan po ninyo, Jude 22 verse 23. Jude 22 verse 23. Jude verses 22 and 23, sorry. Walang chapter ang Jude kasi iisa lang yan, okay, so Jude verse 22 and 23. Sabi niya, okay, ano po ang nakasulat dyan? Have mercy on those who doubt. Have mercy on those who doubt. Tapos, ano pa? To others, by what? Snatching them out of the fire. By snatching them out of the fire. Okay mga kapatid, 2 things na gusto ko pong matutunan natin. Alam po ninyo, ginagawa ito ng mga tao para kumita ng pera, mabilis na pagkita ng pera. Number 1, kinakailangan nating maging mga snatchers. Okay? Kinakailangan nating maging mga snatcher. Sabi niya, snatch people out of fire. Ano pong ibig sabihin niyang fire na yan? Well, para mo maintindihan nyo kung ano ang tinutukoy ni Jude na fire, nasa verse 7 yan. Nakasulat po sa verse 7 kasi, sabi niya ay yung mga pinarusahan sa Sodoma at Gomorrah, pinaulanan ng apoy, they serve as an example of those people who are going to suffer eternal fire. Okay? So yun ang tinutukoy niya na fire. Kaya sabi niya, snatch people out of the fire. Alam po ba ninyo, ang idea ng snatching, ibig sabihin, kapag in-snatch mo ang isang bagay, halimbawa, mayroon kang wallet, di ba? Mayroon kang mga sinusunog na mga lumang resibo, yung mga kung ano mga, tapos sinunog nyo na, tapos biglang nakita mo, naisama mo pala sa sinusunog mo, yung picture ng crush mo. Anong gagawin mo? You will have to snatch it out of the fire dahil ayaw mo siyang masunog. Tama mga kapatid? Tama? Alam po ninyo, ang pang-snatch po ay na tinutukoy dyan, isang paraan mo talaga para yung mga tao ligtas natin mula ho sa kapahamakan. God wants us to be snatchers. Pagkasabi ng malakas sa katabi, pagsabihan, being snatcher ka na kasi. No? Maging soul snatcher. No? Alam po ninyo, naranasan ko po yung mag-snatch dati. No? Hindi ng pita, hindi ng bag. No? At hindi rin ng hikaw. Yung iba nang i-snatch, makapang-snatch ng hikaw, kapatid tenga, sinasama no? Pero, alam po ninyo, isa na naranasan ko, to save someone, ganito yung kahalagahan ng snatching na yan. Yung, isang po, taga-Pangasinan ako, umuwi kami ng probinsya namin, nag-park na ako, paghinto namin, doon sa tapat ng bahay namin, ito yung compound namin, ito po yung highway,
Yun po ang anak ko, si Denise, andito po siya ngayon. And dito naman siya bumaba sa safe side, sa may bangketa, no? So, dito siya bumaba. Kaso baby pa lang, bata pa lang siya, no? Mga 5 years old yata. Ako, galing ako sa driver's seat, nakatalikod ako, naglalaki yata ako ng pinto. Tapos siya naman, yung anak ko na galing doon sa safe side, tumakbo bigla. Bigla ko narinig ko na lang, naghihiyawan yung mga tao, no? May bigla nagtilian, ay, artista! No? Hindi ganon. No? Hindi, ho. Pero nagtilian talaga, no? Napalingon ako, yung pagtingin ko po, dito sa side ng, paano ba yung kilos ko, gano'n yata, no? Pagtingin ko po, nakita ko, may truck paparating. No, as in malapit na yung truck, tapos yung anak ko andun na sa may bandang gitna ng kalsada. Alam po ninyo, ang instinct, unang-una ko pong instinct, yun pong i-snatch yung anak ko, no? So pagkakita ko kung ganyan, sabay po hablot sa kanya, no? Hinablot ko siya ngayon, sabay hagi sa kanal, no? Hindi naman. Tapos sabay hawak sa kanya ganyan, tapos sabay zoom. Yung truck actually umiwas, napunta sa kabilang lane, pero kung hindi ko siya na-snatch, malamang tinamaan ho siya, ano. At kung wala nang lugar na iiwasan yung truck, ano. Alam po niyo, nakita ko po ganun ka-urgent ang kapag sinabing snatching, urgent. Alam niyo mga kapatid, soul winning is always urgent. Okay, sabi ng malakas, urgent. Napaka-importante niyan. It's a matter of life and death. It's a matter of life and death. Be snatchers, mga kapatid. Number two, sabi ho dyan sa have mercy on those who doubt. Inuna ko lang po yung verse 23. Sabi niya, have mercy on those who doubt. Sino ang tinutukoy dyan? Actually, ang tinutukoy dyan ni Jude. Yung mga nasa church na, umaaring na-win na, kaya lang hindi pa sila established. Hindi pa ho sila consolidated, mga kapatid. Doubters pa. Okay? Hindi pa sila sigurado. May chances pa talaga na bagamat kasama mo na, mawawala pa. Yan po yung tinutukoy niya. And what should be your attitude to this kind of people? Be merciful. Magkaroon daw ng habag sa mga ganung klase ng mga tao. Mahabag sa kanila. Pag nahabag, pinagtsatsagaan. Tama po? Inaalagaan. Kaya nga sabi ko po kanina, keep them. Hindi lang para i-save sila, hindi lang para i-win sila. We have to keep them as well. Kinakailangan ho silang pangalagaan. Kasi po, tingnan niyo bakit kinakailangan ng mercy? Kasi na-born again po yan Ngayon, nakakaawa po yung isang spiritual baby na pinabayaan na lang natin, right? Naaasar tayo sa mga pag napapanood natin sa balita, halimbawa nung isang gabi, yung isang baby ay iniwan sa tapat ng gate ng isang bahay sa Quezon City. I don't know kung nabalitaan po nyo. Di ba nakakaasar? At nakakaawa yung baby. Tama po? Tama ho ba? Pero at alam po ninyo, ganun din dapat po pala ang feeling natin sa mga bagong mga mananampalataya. Kasi po, ito po yung mga tao na kinakailangan pang isolidify sa kanilang pananampalataya. Hindi po pwedeng iwanan na lang basta. No? Kinakailangan po natin silang alagaan, kinakailangan po natin silang bantayan. Kaya nga po napakahalaga that we consolidate people that we win to the Lord. Amen?